Sa tingin mo ba, pagbibigyan pa kaya na tayo? Oo naman ka dito. Magkaroon ka lang ng tiwala sa Diyos. Pagbibigyan niya tayo. Pero kailan pa? Halos 4 na taon na tayo naghihintay at nagdadasal sa Kanya na sana biyayaan niya tayo, miski man lang ang isang anak. Ngunit wala na yan ang pag-asang biyayaan niya tayo. Huwag ka naman ganyan. May awa ang Diyos. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Yung ang iba dyan, halos 10 taon na naghihintay para magkaanak sila. Pero sa'yo, nagtatanong ko na nawawalan ka ng tiwala sa Diyos. May awa ang Diyos na dito. Bibigyan niya tayo ng anak. Pagpatawad mo, mahal ko. Sige, hindi ako mawawala ng pag-asa at tiwala sa Kanya. Halito! 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 Laura! Ah! Laura! Ano nangyari sa'yo? Ano ka na? Halika! Halika ka muna. Sakit ka, Lito! Galit na tawagin ko na si Alip na. Ay, ko na lang magpanak sa akin, hindi ko na kaya! Pero, hindi ko kaya. Carlito, masakit na! Galit na! Galit na! Malapit na! Ang ganda ng anak natin, Laura. Ano gusto mo tawagan natin sa anak? Si Fatima, mahal ko. Magandang pangalan ng asawa ko. Fatima. Asawa ko! Ano nangyari sa'yo? Huwag mo akong iwan. Ikaw lang ang buhay ko. Bakit ka ganyan? Bigyan mo nga kami ng anak. Anong kabalit nito yung asawa ko? Ano mo ba siya lang ang buhay ko? Napakadamot mo. Akala ko may awa ka. Ito lang ang buhay ko. Fatima, nasan ka bang bata ka? Nagpipinta ka na naman ba? Wala ka talagang silbi. Sa halip na tulungan mo ako dito sa ginagawa ko, nagpipinta ka na naman. Opo, Itay. Pasensya na po kayo. Di ba malapit na po ang karawan nyo? Gusto nyo po ipagpinta ko kayo ng larawan ni Inay? Ikaw bang bata ka? Sinabi ko na sa'yo. Walang pararating ang pagpipinta mo. Napakatigas talaga ng ulo mo. Gusto mo bang itapon ka mga ginagamit mong pagpipinta? Pero Itay, gusto po maging isang sikat na pintor. May awa ang Diyos. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Alam ko po, isang araw. Isang araw ano, maririnig ka ng Diyos mo. Yan ba ang nais mo sabihin sa akin? Ganyan din ang nanay mo. Pero kinuha siya sa atin. Wala kang mararating dyan sa pagtitiwala mo sa Diyos. Halika, ayusin mo na lang ang paninda natin. Wala kang kwenta. Sorry po, Itay. O ano Fatima, napagalitan ka na naman ba ng tatay mo? Ano pa nga bang bago? Ayos lang yun. Naiintindihan ko naman si Itay. Siguro namimiss niya lang si Inay. Alam mo,
Ang manhid mo. Ganyan ka ba talaga? Uupakan ko yung tatay mo. Alam mo, Miguel, ang yabang mo. Pag naman ikaw napapagalitan ng tatay mo, iyak ka nang iyak eh. Hayaan mo na yan si Miguel. Alam mo naman, mahal ka niyan. Ano? Kunwari ka pa. Kayo talagang dalawa. Tara na nga lang magsimba. Magdasal na lang tayo. Oo nga. At ipag-isal natin sana maraming lechon, spaghetti, at fried chicken mamayang gabi. Sira ulo ka talaga, Miguel. Puro ka kalokohan. Kayo talagang dalawa. Mag-aaway na naman kayo. Tayo na nga. Tara. Teka, mabibihis pa ako. Alam nyo, minsan, hindi ko pa nakita si Itay magsimba. Huwag mo na siyang alalahanin, Fatima. Ang mabuti pa, magdasal na lang tayo. Hali kayo, dun tayo sa unahan. Sindi ng kandila. Tara. Tayo. Oh, ano yung plano natin? Ano nga? Ako, kailangan ko na umuwi sa amin eh. Baka madat nga na naman ako ni Itay na wala doon. Lagot na naman ako doon. Oo nga pala. Pupuntahan ko pa nga pala si nanay sa palengke. Kailangan ko pa kasi siyang tulungan magsirado ng pwesto namin eh. Samahan natin, Nicole. Huwag na, si Fatima na lang ang samahan mo. Delikado ang papunta sa kanila, di ba? Sigurado ka bang kaya mo muna isa? Oo nga, Nicole. Ano ba naman kayong dalawa? Oo naman, kaya ko na. Promise. Sige, mag-iingat ka. Bye. Sige, Bye, ikaw din Fatima. yan. Ingatan mo yan sa likod na. Oy, parang ganito. Tagay ka muna, kaaga pa eh. O nga pare, masyado pang maga para umuwi. Wala ka namang ibang umuwi kundi yung anak mo. Tama kayo mga pare. Wala na nga akong uwian kundi ang anak ko walang silbi. Pare, bakit ba parang ang laki-laki ng galit mo dyan sa anak mo? Oo nga naman pare, kamukha naman siya ng iyong asawa. Dapat niya matuwa ka pa na parang kasama mo na ang iyong asawa. Yun nga lang, wala kumansa. Kung alo kayo, itagay mo na nga lang ako. Kasi pare, ang buhay parang gulong. Umiikot. At umiikot. At umiikot ulit. Ang loko. Pare, ano pa talagang problema mo kay Fatima? Mukha namang mabait ang iyong anak ha. Simula kasi nang nawala ang kanyang ina, nawala na rin ako ng pag-asang lumigaya. Dahil wala kumansa. Ulol. Sinisisi mo ba ang anak mo sa pagkamatay ni Laura? Hindi naman sa ganon. Hindi ko lang lubos maisip kung kailan may anak na kami, ay saka naman siya kinuha ng Diyos sa amin. Siya lang ang buhay ko. Tama na yung paring Carlito. Lagi ka na lang muna uli. Alam mo kasi paring Carlito, hindi mo dapat sinisisi ang Diyos sa mga nangyari. Malay mo, may mas maganda siyang balak sa buhay mo. Tama si Don po, Carlito. Maigli lang ang buhay. Huwag mong sayangin ang pagkakataon na iparamdam sa anak mo ang pagmamahal mo sa kanya. Alam niyo ba minsan, kapag kinagagalitan ko siya, masakit din naman sa dibdib ko. Masakit sa kalooban ko, ngunit hindi ko lang lubos maisip kung bakit ganun na lamang ang tigas na loob ko na ipakita sa kanya ang pagmamahal ko. Hindi pa naman huli ang lahat, Carlito. Kaya huwag mong sasayangin ng mga panahon kasama mo siya at iparamdam mo sa kanya ang iyong pagmamahal. Tama si Don po, Carlito. Tama siya. Wala pa pala si Itay. Siguro marami siyang tinitinda. Maraming tinitinda. Sabihin mo, nag-iyon na lang ang tatay mo. Ikaw talaga? Bakit ka palaging galit kay Itay? Tatanong mo pa. Ano naman ba yan? Ito kasi ang gagamitin kong...
Uy, Fatima, bakit ba mas pinipili mo dito ka muna? Eh kung doon ka na lang muna kaya sa bahay para mas naalagaan kita ng ayos. Bakit? Nahihirapan ka na din ba sa akin? Siguro nga tama si Itay. Kaya iniwan kami ng inay. Para pahirapan ng Itay sa pag-aalaga sa akin. At ngayon, gusto ng Itay na pahirapan ko ang sarili ko sa pag-aalaga sa akin. Hirap na ako. Ano ka ba? Hindi naman kasi yan yung nais ko sabihin sa'yo. Alam mo, mahal kita at hindi kita pababayaan. Patawad, Nicole. Talaga hirap na ako eh. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Huwag ka na ganyan. Kaya natin to. Ikaw susuko. Eh ano ba kasi yung ginagawa mo? Para ito kay Itay. Para sa kaarawan niya. Nais ko sana itong regalo kaso nakapos ako sa oras eh. Ako, idol talaga kita. Kahit ganyan ang kondisyon mo, napakagaling mo pa din magpinta. Salamat, Nicole. Meron sana akong ipapakiusap sa'yo. Sana itago mo ito. Mahalaga ito sa akin. Ayoko namang mawawala ito. Oo naman, ikaw pa. Uy, Miguel! O, Nicole, napadyan ka? Oo nga eh. Saan kasi pinagkatiwala ni Fatima tong painting niya? Inaawa na kasi ako dun sa best friend kong yun. Almost 8 years nang gano'n ang kondisyon niya. Oo nga, ako rin. Minsan, hindi ko rin matiis na nakikita siya nagkakaganon. Eh kung ikaw na lang kaya nabulag, total, di mo naman kaya. At di mo din naman matiis na gano'n ang kondisyon niya. Puro kakalokohan. Eh, anong kulit naman yun sa painting? Ano kaya no kung ipagbenta natin to, tapos yung pinagbentahan nito, gamitin natin para may paggamot siya. Sigurado ka dyan? Siyempre, joke lang, di sinapak ako nun, no? Buti alam mo namang napakahalaga ng painting niya sa kanya. Sana ka dyan. Tara muna magsindi ng kandila. Sige. Anak, anong nais mong matanggap ngayong kaarawan mo? Oo nga anak, ano bang gusto mo? Mga pa, kahit wala na po, ang mahalaga magkakasama tayo. Pero anak, gusto namin bumawi sa'yo sa mga nagdaan mong birthday. Sige na nga po, kahit ano na. Wait lang po ha, mag-CCR lang po ako. Di ba hilig ni Sandra ang mga paintings? Oo, alam ko yan. Natutuwa siya lagi kapag nakakakita siya ng mga paintings. Ano kaya kung ibigin natin siya ng isang masterpiece? Napakamahal naman na yun kung isang sikat na pintor ang may gawa. Maabala ko po kayo. Narinig ko po kasi yung pinag-uusapan niyo eh. Ano ba yun? Narinig ko po kasi na naman problema kayo tungkol sa regalo niyo po sa anak niyo. Kung matutulungan ko naman po kayo, meron po kasi akong isang kaibigan na napakahusay magpinta. May iginuhit po kasi siya. Kung pwede po yung ipagdala sa inyo. Mukha naman seryoso ka sa sinasabi mo. O sige, magkita na lang tayo bukas. Saan ka ba namin makikita? Dito na lang po ulit sa may simbahan. Dadalhin ko po yung painting. Sige, bukas. Smile kayo ng mama. Sige po, salamat po. Mga pa, tapos na po ba kayo? Tara po, gusto na ako eh. Anak, tayo. Alas 9 ang usapan, pasado alas 9 na. Dadating pa kaya siya naman? Kung mag-alala, darating yun. Hintayin lang natin. Nilolo ko lang naman ata tayo ng batang yun. Oh, diyan na pala siya eh. Naku, pasensya na po kayo ah. Nahirapan po kasi ako sa paghahanap ng painting na to. Kakaingatan po ha. Kasi po talaga napakahalaga po nito sa may-ari nito eh. Bakit kailangan mong ipagpilito kung napakahalaga nito sa may-ari? Kasi po, nabulag po sa may-ari nito. At napakalaking tulong po sana kung may pagbebenta ko to sa inyo. Kung gayon, hindi lang ganong konting halaga ang gagamitin para maibalik ang paningin ng iyong kaibigan. Ano pong ibig niyo sabihin?
Sa espesyalista sa mata ang asawa ko. Maaari namin ipagpalit yung painting na yan sa pagpapagamot ng iyong kaibigan. Naku, nakakahiya naman po. Dahil isa ka mabuting kaibigan, tutulungan namin ang iyong... Talaga? Maraming salamat po. Walang anuman. Dapat din kami magpasalamat sa iyo dahil napakabuti mong kaibigan sa kanya. Saan na yun? Saan kaya inilagay ni Nicole? Ma? Oh, anong hinahanap mo dyan? Kumain ka na ba? Miguel? Nakita mo ba si Nicole? Sabi niya sa akin kahapon, babalik daw sa simbahan eh. Bakit daw? Yun, hindi ko alam. Nawawala kasi yung painting ko. Siya kasi yung pinagtago ko yun. Regalo ko yun para sa birthday ng itay. Hindi ko kasi alam kung nasaan eh. Kung saan niya itinago. Ganun ba? Siya, hanapin na lang natin. Tapos, tatanong ko na lang sa kanya pag dating niya mamaya. Salamat, Miguel. Sige, kumain na tayo. Nagugutom na din kasi ako eh. Uy, Nicole! Saan ka ba galing? Kanina ka pa namin hinahantay ni Fatima. Nasaan si Fatima? Tulog, bakit? May kasalanan kasi ako sa kanya. Ano yun? Tanda mo ko yung joke na sinabi ko sa yung isang araw. Tinutuo ko kasi yun. Ano? Pero Miguel, Alam mo namang mahalaga yun sa kanya. Paano na yan? para sa ikabubuti naman niya kasi yun. Pinagbenta ko kasi yun sa isang doktor at nangakong tutulungan niya tayong ibalik ang paningin ni Fatima. Tunay ba yan? Oo, pero kinakailangan ko kasing lumayo. Alam ko kasing ikagagalit to ni Fatima. Pero Nicole, Puunang pa siya ko. Kailangan ko talagang lumayo. Basta mangako kang aalagaan mo siya, ha? pangako, alagaan ko siya pero ikaw pa rin ang mamahalin ko. Basta mangako kang aalagaan mo siya. Miguel, Oh, nakita mo na ba si Nicole? hindi siya umuwi kagabi. Paano na yung painting ko? Huwag ka na maglala. Pwede ka naman gumawa ng bago, di ba? Pero mahalaga ang painting name sa akin. Para kasi yung sa birthday ng itay. Siya kasi ang pinagtago ko niyon. Hindi ka naman niya niloloko. Mahal ka niya. Pwes ilabas niya yung painting name sa akin. Ipakita niya. Pero Fatima, Tao po. Sandali. Magandang umaga po. Kayo po ba si Miss Fatima? Oo, ako nga. Pila pupunta po kasi kayo sa ospital ng daddy. Para daw po ma-examine agad yung mga mata nyo. Naku, wala kasi akong ganung halaga. Para pangbayad eh. Pero libre po ito. Si Miguel na po ang bahala magdala sa inyo sa ospital. Sige po, maiwan ko na po kayo. Sandali. Si Miguel? Opo. Bakit si Miguel? Siya nga po. Kilala mo ba siya? Bakit si Miguel? Hindi ko po kasi siya kilala pinasasabi lang po kasi ng daddy ko. Sige po ha, nagmamadali pa po kasi ako. Sige, salamat. Buksan mo mga mata mo ng dahan-dahan. Miguel, Fatima, nakakakita na ako! saan para sa'yo? Alam mo, ang laki talaga ng pasasalamat ko sa daddy mo.
Naku, hindi ka dapat kay Daddy magpasalamat. Doon sa best friend mo. Sino? Si Miguel? Hindi, di ba si Ate Nicole yung best friend mo? Best friend, si Nicole, hindi na siguro matapos niya kasing tangayin yung painting na para sa kaarawan ng aking itay. Nagpakalayo-layo siya, dinala niya yung painting. Siguro, nabenta na niya yun sa malaking halaga. Anong ibig sabihin nun, Ate Fatima? Teka, bakit mo nga pala kilala si Nicole? Si Ate Nicole kasi yung nagbenta kina Mama at Papa ng painting. Di ba gawa mo yun? Ang pagkakaalam ko kasi alam mo na yung tungkol doon. Lumapit kasi si Ate Nicole sa may simbahan kina Mama at Papa para humingi ng tulong. Kaya lang, natuwa si na Mama at Papa sa kabutihan ni Ate Nicole. Kaya sa halip na pera yung ibigay niya, ginamit niya na lang yung pagiging doktor ni Daddy para maipagubat ka. Ibig sabihin ba, si Nicole ang dahilan kung bakit nakakakita na ulit ako ngayon? Tama ka, Fatima. Si Nicole nga ang dahilan kung bakit ka muling nakakita. Lumapit siya sa amin dahil mahal na mahal ka niya. At dahil sa takot na baka hindi mo matanggap ang pagkakamali niya, ay pansamantala mo na siya lumayo. Kinupkup ka namin para makita mo muna ang gusto mo. Oo, sinabi din kasi sa amin ni Nicole na napaka-importante sa'yo ng painting na iyon. Tara, Ate Fatima, papakita ko sa'yo yung painting mo. Fatima, halika sa kwarto ko. Andito yung painting mo. Hello? Hello, Fatima. Si Miguel to. Nabanggaan sinasakyan van ni Nicole. Andito siya ngayon sa ospital. Komplikado ang lagay niya. Ano? Sa ospital yan? Pupunta ako! Ate Fatima! Miguel, anong lagay niya? Kasi si Nicole. Ano? Lupa pa rin. Bumalik siya upang humingi ng tawad sa'yo pero nabangga siya. Ano naman kanya, Fatima? Hindi ito maaaring mangyari. Ang pangabuti mo sa akin. Alam ko na napakarami kong naging kasalanan. Pero bakit siya? Napakabuti yung tao na alam ko na, sa lahat ng mga nangyari sa buhay ko, nawalan ako ng tiwala sa inyo. Alam ko nandiyan kayo, pero nabulag ako. Nabulag doon at kasabay sa pagkabulag na yun, nawalan ako ng pananalig sa inyo, Diyos ko. Alam kong naligaw ka lamang ng landas, Fatima. Alam kong mabuti ang iyong kalooban. Mula sa itaas ay lagi kitang pinagmamasdan. Simula pagkabata mo, hindi mo na kinestyon kung bakit ganoon na lamang ang galit sa iyo ng iyong ama. Napakabuti mong bata. Ngunit dahil sa pagkabulag mo, unti-unti ay nawala ang iyong tiwala sa akin. Pero ang kabukilan ng loob mo ay alam kong andyan pa rin. Hayaan mong iparanas ko naman sa iyo ang isang napakasayang buhay na karapat-dapat para sa iyo. Balikan mo na si Nicole at sana ay mamuhay kayo ng masaya at maligaya. Humayo ka at magpakasaya kasama ang iyong mga kaibigan. Hayaan mong maranasan mo ang tagumpay na nais mong marating. Salamat po. Alam kong
Fatima? Fatima? Hello? Kamusta na? Nakakita ka na ba? Oo. Ikaw, walang dito mo. Namiss kita. Namiss din kita. Ikaw, namiss din kita. Namiss ko to. Tama na nga yung pag-emote nyo. Celebrate ko lang tayo. Fatima, may kailangan ka kasing malaman. Ano yun? Yung about sa painting. Huwag kang mag-alala, Ate Nicole. May paliwanag na namin lahat sa kanya. At alam namin na naiintindihan ka ni Ate Fatima. Tama siya, Nicole. Napakabuting tao. Pero malungkot. Alam mo namang mahal na mahal kita, diba? Alam mo, simula nung nabulag ako, akala ko wala na nagmamahal sa akin. Iniwan ako. Itay, ganyan din. Teka, Fatima. Kilala mo ba kung sino nagtunik ng mga mata mo? Hindi nga po. Maaari ko pong malaman kung sino. Ulit ka po na, girl. Oo, parang ganun dito. Saan ka pupunta? Maglalayas ka? Hindi ko na kaya makita ng ganito ang anak ko. Para mas kailangan ka niya ngayon. Mas kailangan niya ako sa ibang paraan. Anong ibig mong sabihin? Mas magkakaramdaman siya ng sama ng loob sa iyo. Siguro nga tama kayo pare. Pero ito lang natatanging paraan upang makabawi sa kanya. Alam ko na wala ako ng tiwala sa Diyos. Ito lang ang pagkakataon ko upang mabalik loob sa kanya. Ano ang plano mo para ngayon? Alam ko may tutulong sa kanya. Napakabait niyang bata. Walang magdadalawang isip na tumulong sa kanya. Sa pagkakataong ito, gusto ko mga mata ko ang ipalit sa mga mata niya. Sigurado ka ba dyan? Buo na ang pasya ko. Bahala ng Diyos kung ipapaalam pa niya sa anak ko na nangyari. Maiwan ko na kaya. Basta pare, mag-iingat ka. Sige pare. Salamat sa inyo. Sige. Ito. Ano po yun, Mang Carlito? Alam kong ikaw ang matalik na kaibigan ng anak ko. At alam ko, tutulungan mo ako upang mabalik sa kanila. Ano ang ibig mo sabihin? Nicole, kung sakaling makagagawa ka ng paraan upang matulungan mo ng anak ko, gusto kong ipaalam mo agad sa akin. Ikaw na muna ang bahala sa kanya. Hindi ko siya kaya makita ng ganito. Nicole, mahal ko siya. Sa ganitong paraan na lamang ako makababawi sa kanya. Alam kong mahaba ang aking paghihintay, pero iintayin kita. Puntahan mo na lang ako sa lugar na ito. Pansamantala, dyan mo na ako maninirahan. Sigurado po ba kayo sinasabi niyo, Mang Carlito? Sigurado na ako. Basta, ikaw na lang ang pag-asa ko. Kayo po ba ang doktor dito sa mata? Opo, ako nga. Ano pong kailangan nila? Ako po ang amang Fatima. Matagal ko lang humihintay ang pagkakataon. Maraming salamat. Kayo po pala si Macarlito. Tama po kayo. Sinabi na po nito ulit lahat. At napakahabang panyo, isasalasyan ko. Kung gano'n, kayo po ba ang magbibigay ng mata kay Fatima? Tama po kayo. Wala po akong masasabi. Napakabuti na po kami. Ito lamang ang tamang paraan upang makabawi sa kanya. O Fatima, nakakita ka na? Opo. Maaari ko pong itanong. Ang itay po, alam niyo po ba kung nasaan ang itay? Ang tatay mo? Itay! Bakit niyo naman ako iniwan? Nagpasya siyang umalis dahil ayaw ka na nakikitang nahihirapan. Hindi niya maparamdam ang pagmamahal niya sa'yo. Nahihirapan siya. Bakit niyo naman ako iniwan? Simpleng nandiyan lang kayo sa tabi ko. Yun lang ang kailangan ko, itay.
Nicole para mapagplanuhan ang lahat. Pagkatapos ng operasyon mo, makalipas ng 2 araw, nabundol siya ng sasakyan. Nagkita ng kanyang pagkamatay. Lord, salamat po sa lahat-lahat ng biyayang binibigay niyo sa amin. Ito na po ang pinakamasayang regalo na natanggap ko sa buong buhay ko. At wala na po akong mahihiling pa. Pero sana naman po, alagaan niyo dyan ang inay at ang itay. Ipadama niyo sa kanila ang pagmamahal na hindi ko na ipadama noon sa kanila. Yun lamang po at masayang masaya na ako. Salamat po sa lahat. Salamat po. Alam mo, Fatima, nalampasan mo ang lahat ng pagsubok ko sa iyo. Ngayon, isang magandang oportunidad ang ibinibigay ko sa iyo. Nararapat lamang na maging masaya ka. Hayaan mo, maganda ang kalagayan ng iyong ama at ina ngayon dahil nakikita niyang maayos na ang buhay mo. Sana ay patuloy kang lumigaya at naway punan mo ng lahat ng magagandang alaala ang pagkakataong ibinigay ko sa iyo. Huwag mo lang sasayangin ang bawat sandali. Sige, Fatima, humayo ka. Taglay mo ngayon ang ligaya ipinagkaloob ko sa iyo. Maraming salamat po. Wala na po akong ibang masasabi at mahihiling pa. Salamat po. O ano, Fatima? Tara na? Tara. Ano pangarap mo paglaki mo? Ako? Gusto ko siyang maging pulis. At tuhulin ko lahat ng masamang loob. Pwede nga. Eh sadya, hindi ako tutulad dun sa iba. Masama ang ugali at wala nang ginawang iba kundi ang mangotong. Manghuli nang wala namang ginagawang masama. Basta ako, paglaki ko, gusto ko isang maging mabuting pulis. Ako, gusto kong maglingkod sa Diyos at sa kapwa. Magmadre? Hindi naman sa ganun. Pero syempre, gusto ko maging isang sikat na pintor. Pangarap ko kaya yun. Teka, asan si Nicole? Oo nga, asan siya? Ako ba hinahanap nyo? Kanina pa ako dito sa likod nyo eh. Pinakikinig ako pinag-uusapan nyo. Ang pangarap ko? Gusto ko matupad nyo lahat ng mga pangarap nyo. Ay, ang pangarap mo sa sarili mo. Wala. Gusto ko maging maganda habang buhay. At maging mayaman. At maging maganda ulit. At maging maganda. At maging mayaman. Paulit-ulit lang? Hindi. Sabay-sabay. Hindi nga, ano nga yung pangarap mo? Gusto ko maging isang sikat na stylist. Maging isa sa pinaka-popular na stylist sa buong mundo. Yun ang pangarap ko. Lumapit kayo. Tingnan nyo. Di ba ganda ng langit? Siguro, itong magandang pagkakataon para pangako tayo sa isa't isa. Bakit tayo natin makamay? Sandali nyo ang sasabihin ko. Habang buhay, walang iwanan. Walang iwanan. Sa lungkot at ligaya, laging sasamahan. Laging sasamahan. Sino man ang nangangailangan, laging tutulungan. Si Nicole, Miguel, at Fatima, ang laging sandala. Laging sandala. Hep, hep! Hooray!